Hello mga ka-offloader! Welcome back again to my channel. Meron tayong gawing special edition. CICT, anong nangyari? So, ang market natin pulang-pula lahat. Oh. Yung blue chip natin naging red chip na. So, 5,859 naman yung PSEI. Down siya ng 1.73. So, pag-usapan natin CICT, ano nangyari? 1 billion. Billion ba to? Oo nga, billion. Million, billion. So, 1 billion na value na nag-sell out. So, dati meron tayong ginawang video ni ICT na naggumawa ng Elliott Wave. Ano? So, pag-usapan natin tong Elliott Wave again kay ICT kung ito na ba yun. So, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Para naman marami tayong maabot. Laking bagay na yung magpa-isa-isa kayong mag-subscribe tayo. Meron tayong Mirimart, wala man lang isang nag-subscribe dyan. So, paki-subscribe naman. Please. Target natin, umabot tayo ng 100 subscribers ngayong katapusan ng June. So, sige. Tara, let's pag-usapan natin si ICT. So, si ICT ay gumagawa yan siya ng Elliott Wave. Kung alam nyo yung Elliott Wave, kung hindi pa, ito yung Elliott Wave. Burahin mo natin para maintindihan nyo. So, si ICT gumawa siya ng Elliott Wave. Ang Elliott Wave ay ito yun. May point na binubuo ng 5 points yan. So, ito yung 0, tapos ito naman yung 1 point, at ito naman yung point 2, at ito naman yung point 3. So, hindi pa natin sure kung yan na ba yung point 3 at magkaroon ng at point 4 na hindi pa natin alam saan at point 5. Ganon yung Elliott Wave. Binubuo siya ng 5 puntos. So, lakihan natin para malinaw. Or tapos ibang kulay para makita. Ano bang kitang kulay? Blue. Or marami tayong blue dyan. Green. O, iwan ko kung kita ba yung green. Puti lang siguro para mas kita. Mas kita yung puti. So, yan. So, burahin natin muna tong arrow na yan. Kasi yung diyan, so, yun ito yung point 1, 2, 3. So, para mabuo yung criteria na yan, ang 0 to 1, tapos mag 1 to 2 down yan. So, itong 2, dapat hindi niya balikan tong point 0. So, dapat diyan siya, or dumikit man lang kunti, pwede din. Basta wag lumagpas or ganon. Kasi pag lumagpas, wala na, invalid na yung Elliott Wave natin. So, sa ngayon, tumama naman yung point to, hindi siya lumagpas, so nandiyan lang siya. So, tapos gumawa siya ng point 2 to point 3. Ang point 2 to point 3 ay kailangan siya na mataas nitong 0 to 1. So, ganun yun. So, dapat 0 to 1. Ang 2 to 3 mataas pa sa 0 to 1. So, nakikita niyo naman yan. Talagang mataas pa, Tapos, itong point 4 naman, dapat hindi niya balikan yung point 1 o lalagpasan. So, at least mga dito lang dyan, or dito, or dyan, pwede ganon. So, sa ngayon, hindi pa natin kung saan yung point 4. So, kasi hindi pa natin na-confirm kung tapos na ba talaga yung point 3. So, yun yung criteria, 0 to 1, ang 2 to 3 mataas sa 0 to 1. Tapos ang 2 hindi dapat babalik sa 0. Tapos ang 4 hindi babalik sa 1. Tapos magkaroon naman siya ng 0.5. Itong 0.5 naman, pwedeng diyan lang yan siya sa level ng 0.3, or diyan lang, or above pa sa 0.3. Ganun yung siya. So, kadalasan wala na ganong, hindi na tong gamit ang 4 to 5 kasi parang maliit na lang yan na profit kung diyan ka maglaro Ito talaga yung pinakamalaganda, yung 2 to 3 dito ka kikita. Katulad sa
ginawa ni ICT. So, kung titingnan natin kung ito na ba talaga yung point 3 na in ng ICT, so lapitan natin, tingnan natin sa malapitang tingin si ICT. So, nag-drop down siya, Yung last na huli nating vlog sa kanya, sabi natin na pull back diyan kung mahina, tapos mag-bounce back dahil may resistance naman dito, pwedeng umangat. Kasi kung hindi pa tapos yung point 3. Pero parang nagbibigay sinyalis na kasi na rin parang napapagod na yan sa kakaakyat kailangan na niyang bumaba, So ang target naman kasi ng mga broker natin kay ICT is 850, 800, 663. So yung kay video 850 almost hit na kasi nag 840 na So sa ngayon nakikita natin si ICT, sabihin natin niya yung point 3. So nag-drop down siya. So malaking value kasi 1 billion Ang nag-drop down siya ng 1 billion na halaga. So big sabihin talagang malaki, maraming nagbintahan. So sa volume na 1.32 million. So ibig sabihin maraming tawag nito, foreigners na nagbinta, So natagos niya yung 814 na support dito. So burahin natin yan, tinagos na niya yan. Meron tayong isang support dito na ito, kulay yan, 770. So kailangan ni ICT mag-hold dito or hindi, pull back pa, masyadong pull back pa siguro kung ma-break tong 770. Meron isang tayong support dito diyan kasi maraming buyers to kaya nagkaroon ng maraming support. So merong support diyan siya, kailangan i-hold niya yan diyan So kasi kung hindi ay baka dito na naman tayo sa baba pupulutin. Yan, may isa pang support sa 673. So maaari na pwedeng gumanon yan si ICT dahil medyo so mag-console lang, bounce back, pwedeng ganon. At pwede ding tumagos yan si ICT, tagusin niya to, dito mag-hold naman, mag-bounce back naman diyan, mag-console. So maraming option to. So at pag talagang mahina na, marami nang bintahan kasi natatakot na rin na pumo na, baka sayang yung kinita ko. So nagbinta naman, pwedeng tagusin yan, So ganyan. So yun yung mga natin kung talagang ito na yung point 3 ni ICT, So yan yung mga option natin. So titingnan natin sa small time frame, sabi na 1 hour time frame na lang kung ano yung nakikita natin dito kay ICT. So dito mayroon tayong nakikita ang mga demand. May demand yan, yung kulay green. Ito may green pa, ito so na hindi pa na-liquidate. Yung iba diyan na-liquidate na So kailangan putulin to I-liquidate lahat yan, So pwede talagang tuloy-tuloy na downward to si ICT, Pwedeng maganon. So hindi natin alam kung saan. So titingnan natin sa sa tawag nito sa sa Fibonacci. So sa Fibonacci kung asaan yung maging point 4 niya, kung yan na talaga, ito na talaga yung point so diyan yung 100. So connect tayo 0 tapos 100. So yun yung Fibonacci. So kadalasan pag nag-pull back, so katulad ito tingnan natin yung anong ginawa niya sa point 1 to 2. Saan siya nag-pull back, anong percentage. So nag-pull back siya, nasa lagpas 50, nasa 61 siya nag-pull back si ICT sa kanyang point 2. So nandito. Yan yung baba. So in between dito ng 61 saka 50. So kung yan ang basihan natin, so tingnan natin doon sa taas na i-pull back ni ICT. So kung ito yung i-pull back niya, sukatin natin dito. Talin natin dito sa baba, itong maging 100 niya, Yan banda. So, kung 50 to 60 ay in between yung kanina, so maaari, itong masunod talaga to, ito, So, pwedeng gumanon.
Kasi kung 50, nandito pa lang itong 0.4 eh. So, maaring pwede dyan. So, pinakaano talaga dito, kadalasan kasi nasa 50 yan siya eh. So, ito talaga, 0.4, baka dito yan between, ano. Or, worst to worst, dito pa talaga sa 60, between 50 and 60. At pinaka-worst na yang maging 70 kasi yung 70 kasi babalikan na niya yung 0.1. So dapat mag-hold talaga yan dito sa ano. So baka dito lang yan talaga si ICT maggawa ng 0.4 kung yan na yung ano niya, no? 0.3 ito na yung talagang maximum na ano niya, yung 0.3 na talaga niya kasi nag-umpisa nang magbintahan eh. So isipin mo naman kung ako dito kay ICT naman, dito ako nakabili, magkano naman yung tubo diyan, ano? So 175%, baka sa 100 pa lang wala na, nagbinta na ako, nag-take profit na ako, ano. Tapos nilalaro ko na lang siya kasi kumita na ako eh. So dito ay kung titingnan natin dito, yan malaking volume yan eh. Ilang millions ba yan? 13 or 14 million ito, di ba? So ibig sabihin nandito nagbudiga yung foreigners na yan, yung mga foreigners dito na nagbudiga tapos nagpaunti-unti nag-accumulate kay ICT, ano. So iyan dito siguro nag-umpisa na yan silang mag-take profit din paunti-unti. So baka magda-down na to si ICT. Kasi unhealthy, ano. Hindi siya ano kung puro lang siya akyat, so kailangan niyang kasi magmahal siya eh. So imbis na dumugin naman siya ng mga retailer na ano, namamahalan na yung retailer. So hindi na siya ano. So yung mga foreigners dito kailangan nilang ibagsak yan para papasok naman yung mga retailer, ano. Kasi kailangan din naman nila yung retailer eh. Kasi kung sila lang mismo, mga foreigners lang magbibili, tapos nagpagbinta sila, walang mga retailer, sino may bili ng ano nila, di ba? Ng share. Kasi ang foreigners kasi, mayroon kang hawak na ganun, ilang millions yan, hindi mo yan siya basta-basta maibinta ng isang basis eh. Kasi napakamahal eh. Kung may 1 million ka na share, tapos ibinta mo siya ng 790, tingnan mo 1 million, tapos binta mo na sa halagang 790, 790 million din yan, di ba? So sinong bibili ng isang business diyan na bagsakan? Wala, di ba? So kaya paunti-unti yan sila magbintahan ng paunti-unti, 1,000, ganun, 10,000, ganun lang yung ginagawa nila diyan eh. Paunti-unti na binta. So kaya abang kumita ka na, take profit mo na. Tapos pakiramdaman mo. Kasi bakit bumagsak na yan sila, no? So, posibleng mga hindi foreigners yung nagbinta niyan. Mga foreigners yan ang nagbintahan na yan kay ICT. Ilang araw na yan siya nila ginawa. Nung Lunes pa yata nag-umpisa, oh. 3 araw na. Lunes nga, dito. Yan, oh. Nagbintahan, di ba? So, maaari talaga magkaroon tayo ng 0.4 na ngayon kay ICT sa Elliott Wave na pattern. Ano? Tingnan natin si TradingView, yung mga technical analysis niya. So, forecast naman ni 850 talaga yung forecast niya eh. Tapos may downside siya na may isa pa, maximum is 1,000. So, 655 naman yung downside. So, baka yung 6,000 is yung 1,000 is 0.5 yan. Gagawing 0.5 yan siya, no? Yung 1,000 yun dito, 0.5. Pag nag-drop siya. So kung ito yung basihan natin na drop siya ng 655, saan ba yung 655? Tumama sa 0.4 natin, ano? Hindi naman natin yan, almost near, di ba? 625. Tapos 655 yung niya dito. So malamang talaga, dito yan si ICT bababa, malapit dito, banda. So, tingnan natin yung technicals niya na sell sa parating na buwan. So, kung mayroon ba siyang sell, wala pa namang sell, puro buy lang dito pala, walang buy. Sa 1 week, mayroong sell sa 823. 790 na eh. So, doon sa 823 nagbintahan na, So, 809,
May 799 na binta. So 1 hour, kung meron ba dito? So 790, 796, 795 pa yung ano. So 755 merong buy diyan. Support na yan siya ngayon, yung 755. So balik nga tayo sa 1D. So 780, ano yung ano niya? Yung negative niya, ano? 650, di ba? 655 yung negative niya. So tingnan natin ulit yung technicals sa 1 day. 655, 624, 693. Ito may mga support na to eh. 624, 69, 606 support na yan. So 655. So malamang talaga na si ICT ay may chance na babagsak na to, ano. So kaya yan lang po ang ating pananaw kay ICT. So wrap up natin yung Elliott Wave. Elliott Wave binubuo ng 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. So ang point 2 dapat hindi bumalik sa point 0. Ang 2 to 3 pinakamataas siya sa 0 to 1 or 4 to 5. Siya yung pinakamataas, ano. Tapos yung point 4 hindi dapat babalik sa point 1. So, yan yung Elliott Wave. So, tingnan natin. Bukas si Friday pa naman. Mas lalong magbintahan to bukas kasi Friday. So, tingnan natin si ICT sa mga darating na araw. Ano? So, adios mi amigos, mi amigas. Daghang salamat sa inyong talan. Babus!